Angeline's POV. Why? Ayaw mo bang makita ang mother-in-law mo? Pabiro niyang Yuzisa sa akin. Saglit ko siyang inirapan saka hinimas ang aking tiyan. Hindi naman sa ganun, nakangusong saad ko. Huminga muna ako ng malalim bago pinagpatuloy ang sasabihin. Nababahala lang ako na baka. Hey, like I said, hindi okay si mom at si kuya. Matagal ng panahon na hindi pumupunta sa bahay ni mom si kuya kaya malabong mangyari ang mga iniisip mo, okay? Trust me, hindi mapapaliga doon ang asawa mong hindi niya naituloy ang dapat niyang sasabihin dahil sinito ko siya gamit ang paninitig ko. Umangat ng kusa ang dalawa niyang mga kamay bilang pagsuko kaya napailing na lang ako. Sige na magmaneho ka na ulit. Excited na akong makita ang mami mo, turan ko sa kanya matapos isinandal ang likod ko. Kaagad naman niyang ginalaw ulit ang manibela. Pinilit kong gawing komportable ang sarili ko habang nasa biyahe kami ni Rain. Pinipilit kong pakalmeyin ang sarili ko kahit madaming gumugulo sa isipan ko. Hindi ko maiitanggi na mabahala dahil sa pag-o-overthink. Hindi tama dahil buntis ako pero hindi ko maiwasan na hindi isipin ang mga posibilidad. Paano kung andon nga si Marcus? Paano kung nakita niya ako sa ganitong anyo? Hindi ko alam ang gagawin ko pero dahil naniniwala ako kay Rain kaya pinipilit kong mapanatag. Hindi ako natatakot na makita si Marcus sa totoo lang dahil pagkatapos ng mga ginawa niya sa akin, puro galit ang namutawi sa aking dibdib. Kung ang alam niyang mahal ko siya dahil matagal ko siyang ginusto, oo, tama siya pero kahit kailan hindi ko na may ibalik ang nararamdaman na yun dahil sa sakit na ibinigay niya sa akin. Tama na yung ginusto ko siya ng ilang dekada at kota na ako doon. Bonus na lang talaga at binigyan niya ako ng anghel. Nang sabihin ni Rain na malapit na kami, saglit akong nagpadaan sa kanya sa pinakamalapit na bilihan ng mga bulaklak. Wala akong alam kung ano ang gusto ng mommy niya pero dahil nasabi niya na mahilig sa halaman at bulaklak ang mommy niya kaya iyon na lang ang bibilhin ko. Bumili din si Rain kaso halaman naman. Pandagdag na naman daw sa koleksyon nito kaya lihim akong napayumas. Nakikita kong napaka-sweet niya sa mommy niya kahit sa cellphone lang sila minsan magkausap. Nang tumigil na ang kotse hudyat na nasa tapat na kami ng kanilang bahay, saka naman rumaragasa sa kaba ang dibdib ko lihim kong napisil ang aking mga kamay habang sinusulyapan ang mag-ara at matayog na bahay. We are here. Imporma ni Rain natapos hugatin ng susi. Pilit akong ngumiti sa kanya ng balingaan ko siya pero ang akala ko makakaligtas na sa kanya ang peke kong reaksyon. Hindi pala. Halatadong kinakabahan ng buntis, pabiro niyang panghuhuli sa akin. Napanguso tuloy ako bago niyuko ang aking tiyan at saka nginitian ng umbok. Don't worry, hindi nang angat si mom. Kailangan mo lang sumabay sa trip ko para mapasaya siya mamaya. Pagpapanatag niya sa akin kaso hindi ko napigilan na mapaha. Anong ibig mong sabihin? Ang tanong ko kaso ngisi lang ang inisagot niya. Dahil doon hindi ko napigilan na yugyugan ang braso niya. Hoy, may pinaplano ka ba na hindi ko alam? Giit kong Yuzisa sa kanya. Medyo naiinis na ako dahil tinatawanan niya lang ako. Akmang kukulitin ko ang balat niya nang awatin niya ako. Relax, hey, umpisa niya habang magkasalubong ang mga kilay ko na nakatingin sa kanya. I just want to relieve your nervousness pero parang lumalala pa yata. Natatawang niyang tugon. Inirapan ko siya dahil tama talaga siya. But kidding aside, gusto ko lang maging komportable ka kapag kaharap mo na si mom. Mabait siya at hindi siya katulad ng ibang nanay na moldito kapag nakakakita ng ibang tao. My mom does not like those treatments especially sa mga kagaya mong maganda. Tumaas ang dalawa niyang kilay bago ngumisi. Hindi mo ako mabobola, tayo na nga, pangbabaliwala ko sa sinabi ni Rain. Inunahan ko na siya ng paglabas kaso hindi ko pa tuluyang naiilapat sa semento ang mga paa ko nang makita ko ang magandang babae na wagas kong makangiti sa akin. Lihim akong naestatwa at hindi nakapagsalita nang mapagtantong mami na pala yun ni Rain. Ang ganda niya nga pala talaga. Sobrang ganda niya kahit medyo may edad na. Nasa po ko ang tiyan ko nang mapagawi sa umbok ko ang mga mata niya. Mas lalong lumiwanag ang mukha niya nang makumbinse ang sarili na buntis ako. Tumingin siya sa gawin ni Rain na ngayon ay nakaakbay na sa kanya. Sayo ba yan, anak? Diretsyong tanong niya kay Rain. Tinutukoy nito ang umbok kong tiyan.
Hindi ko inaasahan ang itatanong niya kaya namilog ang mga mata ko nang mapatingin ako kay Rain na katulad din sa akin ang reaksyon. Mom, pumasok muna tayo sa loob, okay? We can freely talk inside. Masyadong maalikabok dito at bawal yun sa'yo at sa buntis na kagaya ni. Pero anak, wala kang nauulit sa akin na may nabuntis ka na pala. Rain, is this beautiful woman is your wife? Giit pa nito kay Rain. Wife. Napahiya na ako nang punahin niya ang tiyan ko pero mas dumb-oble ang hiya ko nang isipin niyang asawa ako ni Rain. Bigla ring uminit ang mga pisngi ko habang hindi alam kung ano ang sasabihin ko. Natatawang niyakap ni Rain ang kanyang mommy bago ito hinalik-halikan sa pisngi. Mom, Angeline is not my wife, she's a friend who is truly close to your son's heart. Kumpirma ni Rain na ikinakunot agad ng noo ko. Bakit kasi parang may double meaning pa yung sinabi niya? Biglang nang lumbay ang reaksyon ng kanya ina pero kahit na ganun nagawa niya pa rin ng umiti sa akin. Ibinalik ko ang ibinigay niyang ngiti habang inaabot sa kanya ang hawak kong bulaklak. Magandang hapon po, para sa inyo po ito, sana magustuhan niyo po, ma'am. Kabadong sabi ko habang inaabot sa kanya ang bulaklak. Napawi ang kaba ko nang abutin niya ang ibinigay ko. Saglit niyang inamoy ang bulaklak saka nagpasalamat. Nakangiti siya habang nilalapitan ako para besuhan at yakapin. Nanigas ako sa kinatatayuan ko habang niyayakap ng mommy ni Rain. Napakaganda mo naman. How I wish you're my daughter-in-law, iha. Pabulong niyang sabi sa akin. Napakalambing ng boses niya habang magaan niyang hinahagod ang aking likuran. Hindi ko siya nagawang sagutin dahil ang totoo hindi ko talaga alam ang sasabihin ko sa kanya bagkus matamis ko siyang nginitian. Tuluyan na kaming nasa loob ng kanilang bahay. Hindi na naman maampat ang pagkahanga ko dahil sa ganda ng bahay. Yung garden area pa nga lang kanina ay napapanganga na ako pero mas lalo pa pala dito sa loob. Kumain na muna tayo, iha. Pantag sa akin ng mommy ni Rain. Napahiya tuloy ako dahil naabutan niya akong nagmamasid sa mga litrato. Sige po, ma'am, nahihiyang tugon ko. Tita na lang. Angeline po. Angeline. Ignacio, nag-aalangan kong sambit. Hindi ako pwedeng madulas tungkol sa dinadala kong apelyido kaya sinikap kong dahan-dahanin ang pagsasalita at pilit na iniingatan ang mga bibitawang kataga. Napakagandang pangalan, nakangiting papuri niya. Nahihiya akong ngumiti sa kanya habang nagpapaubaya na alalayan niya ako sa paglalakad papasok ng kanilang malaking kusina. Wala pa si Rain kaya hindi pa kami nagsisimula na kumain. Ang sabi niya pupunta lang siya saglit sa kwarto niya. Abala ang mommy niya sa pag-uutos sa katulong nito. Tahimik lamang akong nagmamasid sa ginagawa ng katulong. Parang kasing edad ko lang ito kaya hindi ko maiwasan na mapangiti dahil nakikita ko sa babae ang sarili ko. Let's eat. Natatakam na saad ni Rain nang bigla siyang umulpat sa gawi ko. Ang kanyang mommy naman ay umupo na rin sa center chair. Sa akin tumabi si Rain kaya pasimple ko siyang sisenyasan na lumipat sa kabilang direksyon para naman hindi awkward. Why? Anang tanong niya sa akin. Kaagad ko naman siyang sinita dahil baka marinig kami ng mommy niya. Ayaw mo akong katabi, yusisa niya pa ulit nang kuhanin niya ang baso para uminom ng tubig. Pasimple ko muna na tinignan ng kanyang mommy na abala pa rin sa pag-uutos sa katulong. Hindi naman sa ganun kaso nakakahiya naman kung walang nakaupo dun, sabay tingin ko sa bakanteng upuan na kaharap ko. Nasundan ni Rain ang mga mata ko. Huminga siya ng malalim bago sumuko ng pangungulit. Napayumas na lang ako nang pilit siyang tumayo. Ayaw ko lang na mag-isip ng kung ano ang mommy niya. Excuse me, suplado niyang sambit sa katulong na nakatayo malapit lang sa lilipatan niya. Nakita ko kung paano napahiya ang babae habang lumalayo sa gawi ni Rain. Nakayuko lamang ito at hindi ko makita ang mga mata niya. Biglang namula ang mga pisngi nito rason para hanapin ko ang mga mata niyang nahihiyang sumulyap kay Rain. Lihim akong napayumas dahil nararamdaman ko ang nararamdaman niya. Woman instinct, ika nga. Patay ka sa akin mamaya kapag lalikuan mo pa ako. Maganda yung babae kaso mahiyain lamang parang ako. Nasa kalagitnaan na kami ng aming pagkain nang biglang dumating ang katulong ni Tita Erin. May dala itong isang bouquet ng bulaklak. Manghang nagkatinginan kami ni Rain bago sabay na tinignan ang direskaya ni Tita Erin na ngayon ay malapad ng nakangiti habang binabasa ang letter na kasama ng bulaklak. Pakilagay na lang muna doon sa sala, Meg.
Narinig kong utos ni Tita Erin sa babae. Sinunod naman kaagad nito. Ipinagpatuloy ko na ang aking pagkain at hindi na muna inintindi ang reaksyon na bumabahay sa mukha ni Rain. Masyadong masasarap ang pagkain na inihanda ni Tita Erin dahilan para mapasarap ako. Kanino galing yun, Mom? Curious na yusisa ni Rain sa kanyang mommy. Hindi ko tuloy napigilan ang sarili ko na tumingin sa gawin ni Rain bago inilipat kay Tita Erin ang aking mga mata. Saglit itong uminom ng juice bago malambing na ngumiti. We'll talk about it later, anak. Nakangiting tugon nito bago ako binalingan. By the way, Iha, saan mo nakilala itong pogi kong bunso? Mom, alam kong pogi ako pero huwag niyo na po ipangalandakan palalo. Nakakahiya naman kung pati si Ange ay sumang-ayon pa, mayabang na paliwanag ni Rain. Kinunutin ko siya ng noo bago nahihiyang umiling-iling ng balingan ko si Tita Erin na ngayon ay napapatawa na. Iha, pagpasensyahan mo na yang si Rain. Nukulat talaga yan, stalka madalas na hinahangin. Masasanay ka rin kapag palagi mo siyang nakakasama. Hindi ko tuloy mapigilan na mapatawa dahil sa sinabi ni Tita Erin. Lihim kong sinulyapan ng katulong dahil nakita ko siyang napayumas din. Sanay na po ako dyan, tita. Gatol ko pa. By the way, do you mind if I ask you a personal question? Nakangiting palem nito. Nakakahalina ang mga ngiti niya kaya paano ako makakatanggi kung ganun siya kaganda. Kahit pa sabihing personal yun, nakahanda na naman ako. Sa tuwing ngumingiti siya ay naaalala ko kung sino ang kahawig niya. Automatiko kong nahimas ang aking tiyan dahil nakaramdam ako ng munting pagtibok sa loob nito. Anak, naririnig mo ba ang lola mo? Okay lang naman po. Nakita kong tumingin sa akin si Rain, nginitian ko lang siya. Ano sa tingin niya, hindi niya ako na-briefing. Do you have a husband or? Hiwalay na po kami, walang alinlangan kong tugon. Pagkabigla ang namutawing reaksyon sa mukha ni Tita Erin pero ako, sinikap kong gawing maayos ang aking mukha. I'm sorry, malungkot na saad nito na ikinailing ko agad. Hindi po, okay lang naman po sa akin na pag-usapan yun. But I guess for me it's not okay to talk about your husband, Ange. Hindi niya deserve na pagkwentuhan dito, so let's jump in another conversation. Sabat ni Rain na ikinatigil ko. Tipid akong ngumiti at saka tumango. Si Tita Erin naman ay parang naguguluhan sa naging reaksyon ni Rain. Uminom ito ng tubig kaya napainom na lang din ako. I heard you're only 19. Opo, tumango siya bago binalingan ang katabi niya. So magkaedad lang pala kayo ni Megan, banggit niya na ikinatingin ko sa babae. Ngumiti ay sa akin kaya nginitian ko rin siya. Wala akong ideya kung anong gustong iparating ni Tita Erin. Pagkatapos naming kurnain, sa sala naman namin ipinagpatuloy ang pag-uusap. Ang daming kinukwento sa akin si Tita Erin pero never niyang binanggit ang tungkol kay Sir David at kay Marcus. Dahil doon naging magaan lalo ang pakiramdam ko dahil alam kong safe ako. Malabong mangyari na malalaman ni Marcus kung nasaan ako at kung sino ang mga bago kong kaibigan. Pero bakit pa ba ang nababahala gayong wala naman pala siyang pakialam sa akin? Masayang kausap si Tita Erin. Napakagaan ng loob ko sa kanya. Nalaman ko rin na may sakit siya kaya pala ganun ang pangangatawan niya. May private nurse siya para mamonitor ang health niya at si Rain ang nagpumilit ng bagay na leon. Walang ibang mag-aalaga kay Tita Erin kundi ang nurse na kinuha ni Rain dahil hindi naman palagi nakakauwi si Rain. Masyadong abala si Rain sa pagiging president ng YBN Company at iyon na lang ang tanging ambag niya sa kalagayan ng kanyang mommy. Gabi na nang makabalik kami sa Maynila. Kanina ko pa tinataboy si Rain para umuwi na nang sa ganun ay makapagpahinga na siya dahil nakakapagod din naman ang magmaneho ng ganun kalayo. Hindi niya ako sinunod kaya tinimplahan ko na lang muna siya ng kape. Halatang giliw na giliw sa apo ang mommy mo, simula ko. Halatang halata ba? Balik tanong niya habang sinusulyapan ang tiyan ko. Inirapan ko siya nang ibalik niya sa akin ang nakakaloko niyang paninitig. Sumimsam na lang siya ng kape. Halata din na gusto ng magkamanugang, biglang dagdag niya. Umangat ang isa kong kilay dahil sa reaksyon niyang nakakaloko. Naisip ko tuloy si Megan. Halata nga bakit hindi ka pa mag-asawa nang magkamanugang na ang mami mo? Siya naman ngayon ang umangat ang isang kilay. Girlfriend nga wala ako, asawa pa kaya? Dismayado niyang sabi. Napayumas tuloy ako. Meron naman doon sa tabi-tabi,
Nangunot ang kanyang noo. What do you mean? Curious niyang tanong. Lumabi ako para pigilan ang pagngiti ko. Di ba maganda si Megan? Nakikita kong bagay kayong dalawa. Stalker, di ba hindi ka naman choosy sa mga babae? At kailan ko sinabi sa'yo na hindi ako choosy? Akusa niya sa akin. Pigil na pigil ko ang namumuong tawa sa aking bibig dahil sa reaksyon niya. Nahahalato ko lang talaga na hindi siya mapili sa mga babae. Sa loob ng 3 buwan na pagkakilala ko kay Rain, masasabi kong simpleng babae lang din ang hanap niya. Guwapo si Rain kaso may pagkasuplado minsan, matinik sa mga babae kaso walang oras dahil busy sa kanyang kumpanya. Hindi ko rin siya nakikita na may mga dinidate ko nakakatawagan. Mistiso siya at singkit ang mga mata, palibhasa may lahing Koreano. Matangos ang ilong at higit sa lahat maganda ang height. Ang pagkakaalam ko kasi ayaw na ayaw mo sa babaeng sexy. Naalala ko kasi minsan nayamot ka sa akin dahil nireto ko sa'yo ang secretary ni Sir Velasco. Paliwanag ko. Nagsalubong na ang kanyang mga kilay at halatang naalala nga ang sinabi ko. I don't like women who have big boobs. Para sa akin sexy pa rin yung mga flat-chested na babae, bulgar niyang sagot. Napaka-star right to point niyang kausap. Physical appearance isn't a priority for me, instead I value inner qualities. Dugtong niya pa habang blanko ang reaksyon. Di ba ganun si Megan? Giit ko pero nagulat ako nang makita ko siyang inisang lagok ang kape na medyo umuusok pa. Thanks for the cup of coffee. Uuwi na ako at matulog ka na rin. I'm so annoyed, diretso niyang wika bago tumayo at naglakad palabas ng kusina. Napahalakhak tuloy ako dahil ang sarap niyang lokohin. Nakabawi din ako sa kanya. Double lock your door, okay. Bili niya pa bago lumabas ng pintuan. Oo na, tipid kong sagot sa kanya matapos ipilig ang aking ulo dahil may kung anong biglang sumagi sa aking isipan. Ba't ang aga mo dumayo? Tanong ko agad kay Ray nang mabungaran ko siyang nagkakap na sa labas ng bakuran. Nasa kabilang bakod lang ang bahay niya kaya kahit nakalock ang gate may access pa rin siya para makapasok sa bakuran ko. Bukod sa mini-gate na nasa gilid lang ng mini-garden, kayang-kaya niya rin akyatin ang bakod para makapasok dito sa area ko. Konektado sa area niya ang mini-gate na nasa gilid lamang ng bahay ko kaya hindi talaga siya mawawalan ng access. Mas nauunang sumikat ang araw dito sa area mo kaya dito muna ako tumatambay, katwiran niya bago tuluyang ibinalik sa harapan ang paningin niya. Kumunat na lang ang noo ko bago sinapo ang aking tiyan. Mamaya lumipat ka na dun sa area mo, baliwalang taboy ko sa kanya bago siya tinabihan sa pag-upo. Oo na, alam ko naman na pinagdadamot mo ang spot na to, pagmamaktol niya na ikinangisi ko na lang. Uminom ka na ba ng gatas na para kay baby? Tanong niya sa akin. Kakainom ko lang bago lumabas dito. Good, aniya bago inubos ang laman ng kanyang tasa. Nakita ko siyang tumayo habang hawak-hawak ang kanyang tasa. Let the sun shine on your back for at least 15 minutes, okay? Sabi ng og mo maganda daw sa buntis ang ganyang klaseng sikat ng araw. It gives you a vitamin D. Di ka na pwedeng bumalik sa kanya, ouch, Ange. Mabilis ko siyang kinurot sa tagiliran niya para awatin ang kalokohan niya. Agang-aga talaga ano. Sikmat ko kay Ray nang dumistansya siya sa akin. I just want you to make happy, naningkit ang kanyang mga mata habang hinihimas ang kanyang tagiliran na kinurot ko. Hindi naman madiin ang pagkakakurot ko sa kanya. Masyadong lang talaga siya. Hindi mo na kailangan yun gawin dahil araw-araw naman akong masaya. Nakangusong depensa ko bago niyuko ang aking umbok na tiyan. Simula nang lumaki ang tiyan ko mas lamang ang kasiyahan ris naramdaman ko dahil alam kong may isang anghel na sumibol sa loob ng aking sinapupunan. Sa parteng yun, mas lalo akong magiging masaya at mas lalong magpupersage. Wait me here, magluluto lang ako ng breakfast bago tayo umalis, gulat akong napatingin kay Rain. Aalis? Saan tayo pupunta? Sabado naman ngayon, usis ako. Natigil ang paglalakad niya saka ako binalingan. Nangungunot ang noo niya dahil sumasalubong sa kanya ang sikat ng araw. Mamimili tayo ng ibang gamit ni baby, komportable niyang sagot. Pero nakapamili na tayo kahapon, Rain. Tumiltik siya bago sinangga sa kanyang noo ang isa niyang kamay rason para umayos ang hitsura niya. Hindi pa yun kumpleto, basta hintayin mo ako dito. Hindi mo naman kailangan gawin yun.
Hindi mo naman kami responsibilidad ng anak ko. Kung ano ang meron, pinagpapasalamat ko na yun, na kayo kung saad ko. Tama naman ang katwiran ko. Nakakahiya na sa kanya dahil simula nang malaman namin na buntis ako, hindi siya tumigil kakabili ng mga gamit ni baby. I have right to do what I want, Ange. Pamangkin ko ang dinadala mo kaya karapatan kong tulungan ka sa mga pangangailangan nyo. Pabayaan mo na lang ako na gawin ang mga bagay na yun dahil hindi naman ako humihingi ng kapalit. Ayos na sa akin yung nakikita kong may nakatira dito sa isang bahay ko. Just think that I'm advancing to spoil my soon-to-be niece. Sunod-sunod niyang paliwanag habang nangungunot ang noo. Ayaw niyang binabali ang mga gusto niya. Sige na, agang-aga naririndi na naman ako sa'yo. Iritado niyang sabi bago ako tinalikuran. Napayumas na lamang ako dahil kahit ganun siya, alam kong paraan niya lang yun para iwasan ang sitwasyon. Ilang sandali pa akong nanatili dito sa bakuran para sulitin ang sikat ng pang-umaga na araw. Tama naman nga na maganda ito sa katawan lalo na sa mga buntis na kagay ko. Ngayon ay eksaktong 3 buwan at kalahati simula nang palayasin ako ni Marcus. Naalala ko na naman kung paano ako tumanggi sa gusto niyang pag-PayPal sa akin. Noong una ayaw ko talaga na umalis sa pewter niya hindi dahil mahal ko siya kundi dahil gusto kong tuparin ang nasa kontrata. Pero nang mapagod ako kakapilit sa sarili ko, hindi na ako nagpumilit marahil nakikita ko talaga sa reaksyon niya kung gaano siya kagalit sa akin. Hindi ko na iginiit ang mga rason ko at basta na lang sumuko. Minsan napapaisip pa ako na talagang pinaglalaruan ako ng tadhana dahil kahit sa paglayo ko, pamilya pa rin ni Marcus ang nabagsakan ko sabihin ko man na hindi sila okay ni Rain, hindi ko maiitanggi na magkapatid pa rin sila. Hindi ko alam ang totoong hidwaan sa pagitari nila pero para sa akin magkadugo pa rin sila. Ilang minuto lang ang itinagal at nakita kong papunta na gawi ko si Rain. May dala siyang isang tray na may lamang mga pagkain kaya dali-dali akong tumayo para tulungan siya. Pwede namang tumawag ka sa akin para matulungan kita sa pagdadala ng mga ito, sermon ko sa kanya. Kusa kong kinuha sa kanya ang tray na dala na. Ang galing mo naman Minermon. Ikaw na nga tong pinagsisilbihan suplado niyang sagot sa akin. Natawa ako dahil ang dali niyang mabugnot. Ang bango naman ng tosino, natatakam kong sabi habang hindi maalis-alis ang paninitig sa namumulang tosino. Nilayo niya sa gawi ko ang tosino kaya hindi ko napigil ang magsalubong ang mga kilay. Processed foods aren't necessary for pregnant women, like yourself, site niya sa akin. Lamabi ako dahil nakaramdam ako ng pagkadismaya. Focus on nutrient-rich whole foods instead, dugtong niyang sabi habang inaabot sa akin ang isang plato na may mga gulay na half-cooked. Sa kabilang side naman ay mga fresh na prutas na nag-ayat na. Kahit natatakam ako sa tosino na gawa ko pa rin na kunin ang inaabot niya. Hindi na lang ako nagsalita dahil gusto ko lang I enjoy at I appreciate ang effort niya para sa akin. Lihim kong pinagpapasalamat iyon dahil sa angking kabaitan niya sa akin. Tahimik kong kinakain ang mga half-cooked na gulay nang makita kong nilagyan niya ng mango shake ang baso ko. Kakabalik niya lang galing sa kanyang bahay para kunin ang shake na ginawa niya. Salamat, tunog hinampo pa rin ang pagkakasabi ko. Hindi ko siya tinignan dahil baka hindi ko mapanindigan ang pagkatampururot ko kapag ginamit na niya ang pangmalakasan niyang teknik. Fine, sambit niya bago nilagyan ng maliit na hiwa ng tosino ang plato ko. You can eat that small piece of tosino, segunda niya na ikinaliwanag ng mga mata ko. Dahil doon nagkaroon ako ng lakas ng loob na tignan siya. Ang bait-bait naman talaga ni Uncle Rain, ngiti-ngiti kong sabi habang pinapanggigilan kong pisilin ang kanyang pisngi. Tasa, huwag kang ang ganyan, awat niya sa akin habang pinipigilan ang aking kamay lumingon siya sa paligid bago ibinalik ulit sa akin ang kanyang atensyon. Baka isipin ng mga nakakakita dyan na mag-asawa tayo suplado niyang dugtong. Pinunasan niya ang pisngi niya kung saan ako pumisil kaya tumaas ang isa kong kilay. Para siyang direng-diri kong makapunas sa pisngi niya. Sus, meron bang mag-asawa na magkabukod ang bahay? Asak ko sa kanya bago uminom ng shake. Nilingon ko rin ang paligid bago ibinalik sa kanyang paningin. Huwag mong sabihin na maraming merits dito sa compound mo o baka naman, may nililigawan ka dito kaya takot rang makita. Shut up, Ange. Sinubuan niya ako ng isang slice na orange dahilan para hindi ko maituloy ang pagsasalita.
Sa halip ninuya ko na lang orange habang pinapatay ko siya gamit ang masakit kong tingin. Tawang-tawa siya habang inuubos ang kanyang pagkain. Ang bastos lang, ha? Irito kong sabi. Bastos ba yun? Sinilipan ba kita? Kantsaw niya pa na mas lalong ikinairita ko. Agang-aga talaga binubuweset na niya ako. Ewan ko sayo, nagtatampo kong sabi bago niyaya ang sarili na tumayo. Nagdirdiretso akong lumayo sa kanya pero talagang kuhang-kuha niya ang inis ko dahil pumalakat pa siya ng pagtawa na mas lalong nagpainis sa akin. Pinagtibay kong hindi siya lingunin pero nang malapit na ako sa pintuan para sana pumasok nang marinig ko siyang magsalita. We're leaving later, so take a shower. Hihintayin pa rin kita dito kahit nayayamot ka sa akin, natatawa niyang sabi. Umiraw ako bago pinagpatuloy ang paglalakad papasok ng bahay. Hindi ko talaga siya nilingon dahil sa pagkainis ko sa kanya ngayon. Ang galing-galing mang-asar, himaktol kong saad bago humiga sa kama. Marahan kong hinimas-himas ang aking tiyan hanggang sa maramdaman ko ang munting pagtibok nito sa loob. Napawi agad ang nararamdaman kong pagkainis kay Rain at bigla na naman siyang naisip. Gusto ko sanang sabihin sa kanya na padalawang beses nang tumitibok itong nasa loob ng tiyan ko kaso ibinalik ko ulit sa paghiga ang aking sarili nang maalalang naiinis pa rin talaga ako sa kanya.